ensuring that the word unity will not just become a word, rather a movement. Keep in mind that the first letter in the word unity is letter U, and it stands for ugnayan. Hayaan niyo balikan ko ang aking paglalakbay mula pagkabata hanggang sa puntong ito. Kagaya ng iba, ako po ay laki sa hirap, ngunit puno ng pagmamahal ng aking pamilya. Ngunit noong elementarya, hindi ko kailanman naisip na mahirap pala kami. Hindi naman kasi ito pinaramdam ng aking mga magulang. Ang aking ina ay isang housewife. At ang aking ama naman ay isang karpentero. Sabi ko, hindi ako iiyak. Na halos ginawang umaga ang gabi upang makaumpag-uwi ng halagang 500 upang buhayin ang anak niyang anak na nooy sabay-sabay nag-aaral. Sorry po. Halos hindi ko na mahagilap dahil ang Sabado at Linggo ay sumasaylay ng ibang trabaho. Nakakatuwang isipin na sa tuwing nanonood ako ng mga teleserye sa telebisyon, nakaka-relate ako sa mga batang uhaw sa atensyon ng isang ama. Kung ang ama nila ay busy sa mga business nila as CEO, aba, I'm very proud and proud to say na ang aking ama naman ay busy kakapukpo at kakalagarin ng bahay ng iba, samantalang ang bahay namin ay halos mag-iba na. Ganoon pa man, hindi ko batid ang bigat ng hirap ng buhay. Dahil sa ugnayan at pagmamahalan ng aking pamilya. Kahit kaunti ang meron kami, siksik, liglig at umaapaw naman ang pagmamahal na natatanggap ko sa kanila. Sadya pong mababa ang buha ko. Alam niyo namang estudyante ko. Okay, now the second letter, which is letter N in the word unity, stands for nagkakaisang layunin. Last year, there was this very emotional and very sensitive trending topic online asking kailan mo na-realize na mahirap lamang kayo. And my answer to that question was noong pagtutong ko ng high school. Maraming pagsubok ng kasalatan ang sa aming sinubo. Dito na nagsimula ang mga sakripisyo. Maliit na baon, nilalakad ang pauwi galing eskwelahan at hindi na nakakasama sa mga field trips. Hindi ko po naranasan na tanungin ang aking ina na, "Ma, anong ulam?" Sapagkat bata pa lamang kami ay tinuruan na kami kainin ang anumang nakayanan na ihain sa pagkainan. Ngunit sa kabila nito, isang maingay at masayang pamilya ang sa kapagkainan ay nagsasalo-salo. Buot magkakaisa sa isang layunin, ang makaraos, makapagpatuloy at maabot ang pangarap sa kabila ng lahat ng hirap. Now, the third letter, which is I, in the word unity, stands for inspiration. Kagaya ng sinabi ko kanina, being here in front of you for just once a dream. Ngunit hindi ko inaasahan na magpapaaga ito dahil akala ko marami pa akong bigas na kailangan kainin. Sapagkat hindi naman ako ang class valedictorian during my time. Hindi pinakamatalino at hindi rin ang palaging nasa unahan ng honor roll. Yes, maybe during my time I am good academically back then, but never been the best. In short, my name does not even have a height. I remember this one person back in grade school who said that I am the black sheep of our family. He kept on comparing me with others at ang pinakamasakit with my sisters who in their time had brought honor and pride to our school. Those words really handled me before and somehow brought pressure in my entire junior high school life. And every
laging may pressure, at laging may gustong patunayan. Umabot sa punto na mismong ang sarili ko na ang aking kalaban, to the point na it caused me anxiety. Sa panahong ito, I renewed my relationship with God. I learned how to talk with Him, and little by little, He reminded me of who I am. I learned how to let go of all the grudges, and to slowly learn to embrace peace and start anew with a lighter heart. I learned how to take those words constructively and went back to the main reason why I am eager to win in life. It has always been for me and for my family, not to impress anyone else. Fast forward to college, naging mas matayo ang aking pangarap. I took up Bachelor of Science in Biology, which served as my pre-medical course sana dahil sa paggustuhan ko at ng aking pamilya na lahakin ang medisina. This time, ako na ba ang pinakamatalino? Hindi pa rin po. I'm still not the best among our black, but this time, I am more confident. And the thought of being not the best taught me patience. I became more healthily competitive in academics. Sali dito, sali doon, apply dito, apply doon, but this time with no pressure. Ito ang bunga ng inspirasyong atin ng pamilya, ng mga sakripisyo at ng sariling pagpupursige. At sa bawat hakbang na yon, I managed to maintain my pace. Graduated as a proud scholar ng lalawigan ng Batangas, a proudest ko of the Department of Science and Technology Science Education Institute or DOST-SEI with Latin Honors as cum laude. Sa patas na paglaban, ay nakapagtapos na po ang aking pagkulang ng 5 licensed professionals. Isa na lang, ay graduate na rin sila sa baon. This time, the once called Black Sheep became a dark horse of our family. Kaya nga po, ganyan ka-importante ang inspirasyon. Kaya sino ba ang inspirasyon nyo? If your inspiration is your family, I can relate and you're doing a great job. If your definition of being inspired is your loved ones, your special someone, your happy crushes, your boyfriend, your girlfriend, that's totally okay. But if your inspiration is your country para sa bagong Pilipinas, saludo ako sa inyo. Now, the fourth letter, which is letter T in the word unity, stands for Tiyaga. After graduation, things are far similar to what I expected to be. My dream to wear a white striped suit was delayed due to my service obligation in the DOST-SEI. Napunta po ako sa pagtuturo kung ano man ako ngayon upang tuparin ang aking service obligation sa departamento na sumuporta sa aking pag-aaral. Sa una, iniisip ko na ito isang hakbang lamang bago ko ipagpatuloy ang aking pangarap na maging doktor. Hindi naging madali ang adjustment period, ngunit kinaya naman dahil na rin sa tiyaga at dedikasyon. Kasama na rin ang gabay ng aking bagong pamilya sa trabaho. Special shout out to my STEM TV Alpha. As the days went by, unti-unting nagbago ang lahat. I started noticing things like how students I light up when they finally understand something they've been struggling with. Talagang natutuwa ako sa mga batang takot sa science, pero nagugustuhan daw nila yung science, lalo na yung earth science. I began to see that my words, even the simple ones, had power. As someone who's always been inspired by people, but never been an inspiration to someone, this means a lot. Natutunan ko hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng kaalaman sa agham, kundi sa pagbibigay ng inspirasyon at paggabay sa bagong henerasyon. And from that very moment, I realized that it's okay to be delayed or canceled. Just trust the process. Trust the Lord God, because His plan is always better than our own dreams and desires. Sabi nga ni Catriona Gray, you are never denied, but only redirected. And the last letter, which is letter Y in the word unity, stands for yakap. Simpleng salita, ngunit napakalalim na kahulugan. Salita
salitang ginagamit bilang paraan upang ipahiwatig ang pagtanggap sa pagbabago, pagmamahal sa kapwa o pagkakaisa. Ngayon, iyakap at patuloy na yayakapin ang propesyong nagbigay propesyon sa bawat propesyon. Everything has a reason. Maybe the star has not aligned with me to cure lives, but rather to touch the life of these students. At para sa akin, ito ang tunay na pagbabago. Ang pagyakap sa panibagong landas at pagbibigay ng liwanag sa iba. Gaya ng iba, ako ay simpleng tao lamang, pero dala ko ang puso ng isang batang Pilipino. Pusong nagkakaisa para sa pamilya, para sa pangarap, at para sa bayan. At sa pagtatapos ng aking kwento, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala. Tayo ang henerasyon ng pagkakaisa. Hindi perfecto pero puno ng pag-asa. Sa bawat kwento ng pagbangon, sa bawat inspirasyong binabahagi natin, tayo ay nagiging kaagapay sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, and once again, congratulations students, my students, and proud parents. Always remember that change begins when we stand as one. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat.